Maaga pa lang ay gising na si Mang Pedring. Sa bawat hakbang na sinasabayan ng mahinang tunog ng kanyang tungkod sa sementadong daan, tila ba sinasabi ng bawat kaluskos ang bigat ng kanyang pinagdaanan. Ang kanyang kanang paa ay hindi na tulad ng dati. May kapansanan itong iniwan ng isang trahedyang matagal na niyang tinanggap. Ngunit sa kabila nito, hindi siya kailanman nagpahuli sa oras. Sa malaking gusali ng kumpanya ni Don Fabian, si Mang Pedring ang pinakamaagang dumarating at pinakahuling umaalis. Tahimik niyang binubuksan ng mga ilaw sa labi. Walis dito, map doon, punas ng salamin, at iba pa. Lahat ay ginagawa niya ng buong ingat at dedikasyon. Subalit hindi lahat ay nakakakita ng kanyang sipag. Sa ikatlong palapag kung saan naroon ang mga opisina, madalas marinig ang halakhakan ni Robert, Fernan, at Crispolo. Mga empleyadong kilala sa kanilang pagiging magaling magsalita at mas magaling mangutya. Para sa kanila, si Mang Pedring ay isa lamang matandang janitor na mabagal kumilos at walang narating sa buhay. "Uy, dahan-dahan lang. Baka matumba ka na naman ha," malakas na sabi ni Robert habang tumaraan si Mang Pedring na may bitbit na timba. Nagtawanan sina Fernan at Crispolo. "Baka kailangan mo ng bagong paa, Mang Pedring," dagdag pa ni Crispolo, na tila ba'y pinagmamalaki ang kanyang pangaasar. Sandaling tumigil si Mang Pedring. Hindi siya sumagot. Ngumiti lamang siya ng marahan at ipinagpatuloy na ang kanyang paglalakad. Sanay na siya. Sanay na sa mga matang mapanghusga at sa mga salitang tila kutsilyong dumarampi sa kanyang puso. Sa pantry, isang tanghali, dadulas si Mang Pedring habang naglilinis ng natapong kape. Bumagsak ang kanyang timba at kumalat ang tubig sa sahig. Sa halip na tulungan siya, narinig lamang niya ang mahinang pagtawa sa likuran. "Yan kasi, ang tanda na, ayaw pang magretiro," bulong ni Fernan. Tahimik na pinulot ni Mang Pedring ang kanyang map. Bahagya siyang napangawi sa sakit ng kanyang tuhod. Ngunit hindi siya nagreklamo. Para sa kanya, ang trabaho ay hindi lamang hanap buhay. Ito ay dangal. Hindi alam ng karamihan na sa bawat sahig na kanyang nililinis ay merong alaala. Matagal na siyang bahagi ng kumpanyang ito. Bawat sulok ng gusali ay saksi sa kanyang pawis at sakripisyo. Ngunit pinili niyang manahimik. Pinili niyang hayaan ang kanyang gawa ang magsalita. Habang papalubog ang araw, makikita siyang nag-iisa sa labi. Pinapakinang ang marmal na sahig. Sa salamin ng makintab na tiles, bahagya niyang nasilayan ang kanyang refleksyon. Kulubot na mukha, pagod na mga mata, ngunit may ningning ng katatagan. Sa labas, patuloy ang ingay ng mundo. Sa loob ng gusali, patuloy ang pang-aasar ng ilan. Ngunit sa puso ni Mang Pedring, may tahimik na paninindigan. Na balang araw, hindi ang posisyon ang magpapatunay ng halaga ng tao, kundi ang kabutihan at katapatan sa trabaho. At sa di kalayuan, sa pinakamataas na palapag ng gusali, may isang pares ng matang tahimik na nagmamasid. Isang matang marunong kumilala ng tunay na halaga ng tao. Hindi pa alam ng lahat na ang simpleng matandang janitor na kanilang minamaliit ay may kwentong magpapabago sa kanilang pananaw. Hindi ipinanganak na mahirap si Mang Pedring. Maraming taon na ang nakakalipas bago man tumubo ang mga kulubot sa kanyang noo at bago pa man siya umasa sa tungkod sa bawat hakbang. Isa siya noong masiglang empleyado sa parehong kumpanya ngayon ay kanyang nililinis. Noon, kilala siya bilang Pedro Reyes, isang masipag at mahusay na supervisor sa operations department. Bata pa siya noon, punong-puno ng pangarap at determinasyon. Siya ang tipo ng empleyadong unang pumapasok
at tuling lumalabas ng opisina. Mahigpit ngunit makatarungan. Mabait ngunit hindi nagpapabaya sa tungkulin. Sa panahong iyon, ang kumpanya ay hindi pa kasing laki na ngayon. Isa ito sa mga negosyong unti-unting umaangat at kabilang si Pedro sa mga tumutulong magpatibay ng pundasyon nito. Madalas siyang purihin ng dating pamunuan dahil sa kanyang dedikasyon at malasakit sa mga tauhan. Ngunit isang gabi ang tuluyang nagbago sa takbo ng kanyang buhay. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lumang gusali ng kumpanya. Nagsimula ang apoy sa storage room sa ibabang palapag. Mabilis itong kumalat. Nagkagulo ang mga empleyado. Nagsigawan, takbuhan at iyakan. Sa gitna ng kaguluhan, hindi iniisip ni Mang Pedring ang sarili. Sa halip na tumakbo papalabas, bumalik siya sa loob ng maalalang may 2 empleyadong naiwan sa records room. Makapal na ang usok, mainit ang hangin, ngunit pinili niyang marating ang silid. "Lumabas na kayo!" Sigaw niya habang inaalalayan ng isa at binubuhat pa ang isa. Habang pababa sila sa hagdan, bumigay ang isang bahagi ng kisame. Tumama ito sa kanyang binti. Narinig niya ang malakas na lagapak at ang kirot na tila ba pumutol sa kanyang lakas. Ngunit kahit hirap na hirap, nagawa niyang maihatid ang 2 empleyado sa labas bago tuluyang mawalan ng malay. Nakaligtas ang lahat, ngunit hindi na muling nakalakad pa ng maayos si Mang Pedring. Matagal ang kanyang pagpapagamot. Maraming operasyon. Maraming gabing puno ng sakit at pag-aalinlangan. Sa huli, sinabi ng doktor na hindi na babalik sa dati ang kanyang mga paa. Permanenteng may kapansanan na siya. Marami ang nagsabing dapat siyang magreklamo. Dapat siyang humingi ng malaking kompensasyon. Dapat niyang sisihin ang kumpanya. Ngunit hindi yon ang pinili niya. Para kay Pedro, nakalaunan ay tinawag na lamang Mang Pedring. Ang buhay ng 2 taong nailigtas niya ay sapat ng kapalit ng kanyang sakripisyo. Hindi niya itinuring na kabayanihan ang kanyang ginawa. Para sa kanya, tungkulin lamang iyon. Nang hindi niya na kayang bumalik bilang supervisor, inalok siya ng mas magaan na posisyon. Pero mas pinili niyang maging janitor sapagkat ayaw niyang maging walang silbi. Hindi naman dahil sa wala na siyang magagawa pa. Ngunit ayaw niyang maramdaman na para bang siya'y isang inutil. Habang nakaupo lamang, ayaw rin naman niyang lisanin ng kumpanyang isa siya sa tumulong na maitayo. Sa bawat pagwawalis niya ng sahig, naalala niya ang mga panahong puno siya ng lakas. Sa bawat pagpupunas niya ng lamesa, naalala niya ang mga empleyadong minsang tinuruan at kinabayan niya. Ngunit ang mga bagong mukha sa opisina ay walang alam sa kanyang nakaraan. Para sa kanila, isa lamang siyang matandang janitor na may kapansanan. Hindi nila alam na ang mga sugat na nakikita sa kanyang paa ay maliit lamang kumpara sa mga sugat na tinanggap niya ng buong tapang para sa iba. At sa katahimikan ng kanyang pagtitiis, doon mas lalong tumitibay ang kanyang pagkatao. Habang tumatagal, tila lalong nagiging mabigat ang mga araw para kay Mang Pedring. Hindi dahil sa kanyang kapansanan, kung hindi dahil sa mga matang patuloy na humuhusga at sa mga salitang paulit-ulit na kumakanti sa kanyang pagkatao. Isang Lunes ng umaga, abala siya sa pagmamap sa hallway ng 3 palapag. Katatapos lamang ng meeting ng departamento ni Robert, Fernan at Crispolo. Habang naglalakad ang 3 papalabas ng conference room, napansin nilang basa pa ang sahig. "Hoy Mang Pedring, di mo ba kayang tapusin to ng maayos?" Malakas na sabi ni Robert. "Baka kailangan mo ng training ha," dagdag ni Crispolo, na may kasamang mapanuyang ngiti. Hindi sumagot si Mang Pedring. Inilapit niya lamang ang map sa gilid at magalang na nagsabi, "Pasensya na po sir,
Patutuyuin ko na po kaagad. Ngunit sa halip na tumigil, sinigyang tapakan ni Fernan ang basang bahagi ng sahig at nag-iwan ng bakas ng sapatos. Ayan, ulitin mo ulit ha. Mag-practice ka muna. Sabay tawa nila. May ilang empleyadong nakasaksi, ngunit nagkunwaring walang nakita. Ang iba'y napayuko na lamang. Walang gustong makisangkot. Sa pantry kinahapunan, habang naglilinis si Mang Pedring ng mga baso at lamesa, narinig niya ang pag-uusap ng tatlo. Alam mo, sayang lang ang sweldo sa ganyang empleyado, no? Sabi ni Robert. Kung ako ang masusunod, matagal ko na yung pinaalis dito, sagot ni Crispolo. Hanggang janitor na lang talaga siya, dagdag ni Fernan. Ang bawat salita ay parang mabigat na bato na ibinabato sa kanyang puso. Ngunit sa halip na magalit, pumikit siya sandali. Pagkatapos ay nagdasal ng tahimik. Hindi siya galit sa kanila. Nalulungkot lamang siya. Hindi para sa sarili, kung hindi para sa mga pusong puno ng pagmamataas. Isang araw, habang binubuhat niya ang isang kahon ng mga lumang dokumento patungo sa storage room, biglang nadulas ang kanyang paa. Bumagsak siya sa sahig, kasabay ng pagkalat ng mga papel. Napangiwi siya sa sakit. Naroon sina Robert at ang kanyang grupo. Saglit silang natigilan. Ngunit sa halip na tulungan siya, nakibit balikat na lamang si Crispolo. Patanda na talaga, bulong niya. Ngunit bago pa sila tuluyang makaalis, may isang bagong empleyado na mabilis na lumapit. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ng binata habang inaalalayan si Mang Pedring. Ngumiti si Mang Pedring kahit ramdam pa ang kirot sa kanyang tuhod. Ayos lang ako, iho. Maraming salamat ha. Tahimik na pinagmasdan ng binata ang eksena. May kung anong respeto ang nabuo sa kanyang puso. Isang respeto na hindi nakabase sa posisyon, kung hindi sa dignidad. Kinagabihan, habang nag-iisa si Mang Pedring sa lobby, muli niyang pinunasan ang makintab na sahig. Sa bawat paghagod ng map, tila ba hinuhugasan rin niya ang pait ng araw. Hindi niya hinayaang baguhin ng pang-aapi ang kanyang pagkatao. Hindi niya hinayaang ang galit ang manaig. Sapagkat para kay Mang Pedring, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa taas ng boses o sa posisyon sa opisina. Ito ay nasusukat sa kakayahang manatiling mabuti kahit pinipili kang saktan ng mundo. At habang patuloy ang kanilang pagtawa, hindi nila namamalayan na unti-unti nang nahahayag ang katotohanan patungkol sa taong kanilang minamaliit. Habang abala ang karamihan sa paghabol ng promotion at papuri, tahimik namang ginagawa ni Mang Pedring ang mga kabutihang walang nakakita. Isang umaga, may nagkagulo sa accounting department. Nawawala ang isang mahalagang sobre na naglalaman ng kontrata para sa isang malaking kliyente. Nagkakagulo ang mga empleyado. May bahid ng takot sa kanilang mga mukha. Kapag hindi yan nakita, talaga namang lagot tayo, sabi ni Fernan, habang kabadong naglalakad pabalik-balik. Hindi nila alam na kanina pa napansin ni Mang Pedring ang sobrang naiwan sa gilid ng trash bin habang siya ay naglilinis. Maingat niya itong inilagay sa ibabaw ng mesa ng department head nang walang sinasabi kanino man. Makalipas ang ilang minuto, narinig niya ang sigaw ng tuwa mula sa loob ng opisina. Nakita na! Buti na lang! Ngunit walang nagtanong kung sino ang nakapansin o nagbalik ng sobre. Isa-isang pagkakataon, malakas ang ulan at may tumutulong tubig mula sa mesa records room. Habang abala ang karamihan sa paghahanda sa isang presentasyon, si Mang Pedring ang unang nakakita sa tumutulong tubig malapit sa kabinet ng mahalagang dokumento. Sa kabila ng kanyang kapansanan, agad siyang kumilos. Naganap siya ng balde, naglagay ng basahan, at isa-isang inilayo ang mga kahon ng dokumento sa basang bahagi ng sahig. Napaupo siya sandali dahil sa pagod, ngunit hindi siya tumigil hanggat hindi niya natitiyak na ligtas na ang mga papeles.
Ang hindi niya alam, nakatutok sa kanya ang CCTV camera doon sa sulok ng silid. Sa pinakamataas na palapag ng gusali, pinapanood ni Don Fabian ang mga ulat ng araw. Isa sa mga ipinakitang footage ay ang eksena sa records room. Tahimik niyang pinagmasdan ng matandang janitor na hirap maglakad, ngunit hindi iniinda ang pagod para lamang maisalba ang mga dokumento. Siya na naman, bulong ng presidente sa sarili. Hindi yun ang unang beses na napansin niya si Mang Pedring. Ilang ulit na ring may ulat patungkol sa kanyang katapatan. Mga nawawalang gamit na kusa niyang isinasauli. Mga overtime na hindi niya isinusumbat. At ang mga empleyadong tinutulungan niya ng walang kapalit. Isang beses pa nga, may naiwan na wallet sa labi na naglalaman ng malaking halaga ng pera. Walang pag-aalinlangang iniakyat iyon ni Mang Pedring sa HR room. At hindi na naghintay ng pasasalamat. Habang ang iba ay abala sa pagpapakitang gilas, si Mang Pedring ay abala sa paggawa ng tama. Isang hapon, dumaan si Don Fabian sa labi ng hindi nagpapakilala. Nakita niya si Mang Pedring na marahang pinupunasan ng salamin ng pinto. Tila babawat galaw ay may kasamang paggalang sa kanyang ginagawa. "Matagal ka na ba rito?" tanong ng presidente na nagkunwaring bisita. Ngumiti si Mang Pedring. "Matagal na po, sir. Parang bahay ko na rin po ito." "Hindi ka ba napapagod?" "Napapagod po, pero mas nakakapagod ang mabuhay ng walang ginagawa para sa iba." Ngumiti si Don Fabian. Sa simpleng sagot na yon, nakita niya ang lalim ng pagkatao ng matandang janitor. Sa mga mata ng marami, isa lamang siyang tagalinis ng sahig. Ngunit sa mga matang marunong kumilala, siya ay isang haligi. Isang tahimik na bayani na patuloy na naglilingkod kahit walang pumapalakpak. At unti-unti, nabuo sa isipan ng presidente ang isang desisyong magpapabago sa lahat. Bagaman bago lamang ang presidenteng ito, sapagkat siya ang pumalit sa kanyang amang namayapa na, napansin kaagad niya ang ginagawa nitong si Mang Pedring. Kaya naman meron siyang bagay na naisip. Isang linggo matapos ang insidente ng records room, kumalat ang isang balita sa buong kumpanya. Magkakaroon ng taunang parangal para sa mga natatanging empleyado. Isang engranding awarding ceremony ang gaganapin sa mismong labi ng gusali at personal na pangungunahan nito ni Don Fabian. Agad na nag-iba ang ihip ng hangin sa opisina. Ang mga dating tahimik ay biglang naging masipag sa harap ng kanilang mga supervisor. Ang mga madalas malate ay nagsimulang pumasok ng maaga. At sina Robert, Fernan at Crispolo ay lalong naging masigasig. Ngunit hindi sa paggawa ng tama, kung hindi sa pagpapakitang gilas lamang. "Sigurado ako ang magiging Employee of the Year," mayabang nasabi ni Robert habang inaayos ang kanyang korbata sa harap ng salamin ng pantry. "Ako ang may pinakamaraming na-close na deals, no? Kaya tingin ko ako na yon," singit ni Crispolo. "Nag-aaway pa kayo? Ako kaya ang pinakamatagal dito sa department. Dapat ako yan," dagdag ni Fernan. Nagkatinginan ng ilang mga empleyado, ngunit walang umiimik. Alam ng marami na ang tatlo ay magagaling. Walang duda doon. Ngunit kulang sa kababaang loob. Mayayabang ang mga ito. Samantala, si Mang Pedring ay abala sa paghahanda ng venue para sa seremonya. Maingat niyang pinanasan ng bawat upuan. Inayos ang mga dekorasyon at tinitiyak na makintab ang sahig kung saan ilalatag ang pulang carpet. Habang ang iba ay nangangarap ng tropeyo, siya ay masenang masiguro na walang madudulas sa makinis na sahig. "Uy, Mang Pedring," tawag ni Robert habang siya'y dumaraan. "Siguraduhin mong maayos ang paglilinis mo, ha. Baka madapa ako sa pag-akyat sa stage." Nagkatawanan muli ang tatlo. Ngunit ngumiti lamang si Mang Pedring. Opo, sir. Siguraduhin ko pong ligtas ang lahat." Sa kabilang banda,
Abala si Don Fabian sa kanyang opisina. Nasa harap niya ang isang folder. Naglalaman ng mga ulat, CCTV screenshots, at ang mga testimony ng ilang mga empleyado. Pati na rin ang kwento ng buhay ni Mang Pedring, kasama ang kanyang dating pagtatrabaho noong kabataan pa niya. Ang pagliligtas niya sa mga katrabahong hindi nabigyan ng parangal noon, na dapat sana'y binigyang pansin ng kanyang ama noong ito pa ang nangangalaga sa kanilang kumpanya. Alam na alam ko na kung sino ang dapat nabigyan ng parangal. Mahinang sabi ni Don Fabian sa kanyang sarili. Tahimik siyang napangiti. Hindi lahat ng bayani ay nasa spotlight. Mahina niyang sabi. Sa rehearsal ng kanyang talumpati, may ilang linyang nagbigay ng pagtataka sa mga nakarinig. Ngayong taon, pararangalan natin hindi lamang ang mahusay na numero o sa benta. Sabi niya, pararangalan natin ang puso ng kumpanyang ito. Nagbulungan ng ilang mga manager. Sino kaya yun? Dumating ang araw ng seremonya. Punong-puno ang lobby. Nakaayos ang lahat ng kani-kanilang mga best attire. Excited ang mga ito. Kinakabahan at umaasa. Si Mang Pedring ay nasa likod lamang ng mga upuan. Sinisigurong maayos ang sound system at walang kalat sa gilid. Hindi niya inaasahang bahagi siya ng anumang parangal. Para sa kanya, sapat nang makita ang kumpanya na maayos at masaya. Habang nagsisimula ang programa, nagpalakpakan ng lahat para kay Don Fabian. Nang umakyat ito sa entablado, tahimik na umupo sina Robert, Fernan at Crispolo sa unahan. Puno ng kumpiyansa ang mga mokong na ito sa kanilang mukha. Hindi nila alam, ang gabi na inaasahan nilang magbibigay sa kanila ng karangalan, ang siya ring gabing magbubukas ng kanilang mga mata sa isang katotohanang matagal na nilang hindi nakita. At sa likod ng entablado, may isang matandang janitor na hindi pa rin alam na ang kanyang katahimikan ay malapit ng mapalitan ng isang palakpakan na nagmumula sa buong kumpanya. Tahimik na bumalot ang tensyon sa buong lobby. Habang nakatayo sa entablado si Don Fabian, nasa kanyang kamay ang isang gintong sobre. Ang hudyat ng pinakahihintay na sandali ng gabi. Ngayong taon, panimula niya. Hindi lamang natin pararangalan ang kahusayan sa trabaho. Pararangalan natin ang puso, ang katapatan, at ang sakripisyo. Nagkatinginan sina Robert, Fernan, at Crispolo. Bahagyang nagbago ang kanilang mga ngiti. Hindi yan ang karaniwang pamantayan sa parangal. May isang empleyado sa kumpanyang ito, patuloy na Don Fabian, na matagal nang nagsisilbi. Isang taong nag-alay ng lakas, panahon, at maging kalusugan para sa kapakanan ng iba. Unti-unting naging seryoso ang mga mukha ng mga tao. Hindi siya naparangalan noong panahon ng aking ama. Kaya naman nararapat lang na mabigyang pansin ang kanyang kahusayan, katapatan, at ang kanyang pagsisilbi. Maraming taon na ang nakalipas. Dagdag niya, nagkaroon ng sunog sa lumang gusali ng kumpanya. Sa gitna ng apoy at usok, may isang lalaking bumalik sa loob upang iligtas ang 2 empleyado dito. Dahil sa kanyang kabayanihan, sila ay nabuhay. Ngunit siya ay nagkaroon ng permanenteng kapansanan. Nagkaroon ng bulungan sa mga audience. May ilan na ngayon lamang narinig ang kwentong iyon. Hindi siya nagreklamo kahit ganun. Wala siyang hininging kapalit. Pagkus ay ibinaba pa ang kanyang posisyon. Nanatili siya rito at mas pinili na lamang maglingkod dahil ayaw niyang maging pabigat sa kumpanya. Nagtrabaho siya kahit sa pinakamababang posisyon na hindi naman talaga dapat niya deserve. Napakabuti ng taong ito. Napaka-pure ng kanyang puso.
Samantala, sa likod ng mga upuan, napahinto si Mang Pedring sa kanyang pag-aayos ng kable. May kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ang empleyadong ito, ang tahimik na nagbabalik ng mga nawawalang gamit, ang nagligtas ng mahalagang dokumento sa baha, ang unang dumarating at huling umaalis, ang may tunay na puso ng kumpanyang ito. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay malinaw na binigkas ng presidente ang pangalan ng sinasabi niya. Ang ating huwarang empleyado ng taon at ng mga nakaraang taon. At alam ko, sa marami pang taon. Walang iba kung hindi si Mang Pedring. Parang tumigil ang oras. Napatayo ang ilang mga empleyado sa gulat. Napalingon sina Robert, Fernan at Crispolo sa likuran. Hindi sila makapaniwala. Si Mang Pedring? Di ba janitor lang yun? Pulong-bulungan ng tatlo. Habang manghang-mangha at gulat na gulat naman ang iba. Si Mang Pedring naman ay nakatulalang nakatingin sa kanilang presidente. Mang Pedring, halika po. Lumapit po kayo dito. Malumanay na tawag ni Don Fabian. Mabagal ngunit matatag ang kanyang paglakad papunta sa entablado. Bawat tunog ng kanyang tungkod ay tila ba umalingaw sa katahimikan ng silid. At nang makarating siya sa harap, biglang tumayo ang isang empleyado. Sumunod ang isa pa, hanggang sa ang buong lobby ay nakatayo na at pumapalakpak. Isang standing ovation na nararapat para sa matanda. Dahil doon, para bang unti-unting namamasa ang mata ni Mang Pedring. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon. Hindi siya sanay na pinapalakpakan. Ang inyo pong sakripisyo, ang isa sa mga pundasyon ng kumpanyang ito. Maraming salamat po, sabi ni Don Fabian habang iniabot ang tropeyo. Kung hindi dahil sa inyo, may mga pamilyang nawalan sana ng mahal sa buhay. Tahimik ang lahat. Sa unang pagkakataon, napayoko sina Robert at ang kanyang mga kasama. Hindi dahil sa pagmamataas, kung hindi dahil sa hiya. Ang taong kanilang pinagtatawanan, ang taong kanilang minamaliit, ay isang bayani pala. Tinanggap ni Mang Pedring ang tropeyo nang may nanginginig na mga kamay. Maraming salamat po, mahina niyang sabi. Ginawa ko lang po ang nararapat. Ngunit sa gabing iyon, hindi na siya basta janitor na lamang sa paningin ng lahat. Isa siyang huwaran. At ang palakpakan na iyon, hindi lamang parangal, kung hindi pagkising sa mga pusong matagal nang natutulog sa pagmamataas. Ginawa siyang kanang kamay ng presidente. Mas mataas pa sa mga supervisor, manager, at sa lahat ng boss ng kumpanya. Bagay na nararapat lamang para sa kanya. Nang matapos nga ang seremonya, hindi kaagad nagsiuwian ng mga empleyado. May kakaibang katahimikan na bumabalot sa lobby. Isang katahimikang puno ng pagninilay. Nakatayo pa rin si Mang Pedring sa gilid ng entablado. Hawak ang tropeyong tila ba hindi pa rin siya makapaniwala na para sa kanya iyon. Sa buong buhay niya, hindi siya naghangad ng parangal. Ang tanging nais lamang niya ay makapagtrabaho ng marangal. Unti-unting lumapit ang ilang mga empleyado upang batiin siya. May mga kamay na mahigpit ang pakikipagkamay sa kanya. May mga matang may luha. Salamat po, Mang Pedring, sabi ng isang babaeng empleyado. Hindi po namin alam ang pinagdaanan niyo noon. Ngumiti lamang siya. Wala yun. Basta't gawin lang natin ang tama. Makalipas ang ilang sandali, may tatlong lalaking dahan-dahang lumapit. Sina Robert, Fernan at Crispolo. Hindi tulad ng dati, wala ang yabang sa kanilang mga mukha. Wala na ang mapang-uyam ng ngiti. Sa halip, may bakas ng hiya at pagsisisi. Manong,
Sir, mahinang panimula ni Robert. Tila nahihirapang magsalita. Humihingi po kami ng tawad. Napayuko sina Fernan at Crispolo. Hindi namin alam ang totoo. Dagdag pa ni Fernan. Mali po kami. Maling-mali. Saglit na tumingin sa kanila si Mang Pedring. Wala raong galit. Wala raong hinanakit. Ang makikita lamang ay pag-unawa. Wala sa akin yun, mga anak. Sabi niya ng marahan. Hindi masamang magkamali. Ang masama ay hindi matutong magbago. Napahinga ng malalim si Crispolo. Salamat po sa pagpapatawad ninyo. Sa di kalayuan, nakamasid si Don Fabian. May ngiti sa kanyang mga labi. Alam niyang hindi lamang isang empleyado ang nabigyan ng parangal ng gabing iyon, kung hindi buong kumpanya ang nabigyan ng aral. Kinabukasan, tila may bagong simula sa opisina. Mas magalang na ang pagbati. Mas magaan ang pakikitungo ng bawat isa. At kapag dumaraan si Mang Pedring, hindi natawanan ng sumasalubong sa kanya, kung hindi mga ngiting may respeto at paggalang. Ilang araw matapos ang seremonya, ipinatawag siya ni Don Fabian sa opisina. Matagal na po kayong nagsisilbi ng tahimik, sabi ng presidente. Panahon na po upang ibahagi mo po ang inyong karansan. Nais ko po sana na hindi lamang kayo maging kanang kamay, kung hindi kayo po ang maging tagapayo ko sa ating kumpanya, maging sa ating mga empleyado. Napatigil si Mang Pedring. Mukhang sobra-sobra na po ata ang ibinibigay nyo para sa akin, Don Fabian. Malit na bagay lang po yun, Mang Pedring, sagot ni Don Fabian. Dahil ang tunay na leader ay hindi nasusukat sa titulo, kung hindi sa puso. At meron po kayo nun. Muling napuno ng emosyon ang mga mata ng matanda. Hindi dahil sa bagong posisyon, kung hindi dahil sa pagkilalang higit pa sa anumang titulo. Sa mga sumunod na buwan, naging inspirasyon si Mang Pedring sa marami. Madalas siyang anyayahan upang magsalita sa orientation ng mga bagong empleyado. Palagi rin siyang kasama sa mga business trip, mga meetings, at sa iba't ibang company events. Ibinabahagi niya ang kanyang kasanayan sa pagtatrabaho, na siya namang nagiging inspirasyon sa marami. Pinakamababa man sa kumpanya o kahit pa ang pinakamataas. Ang halaga ng tao ay hindi nakikita sa suot niyang Amerikana o sa taas ng kanyang upuan. Nakikita ito sa paraan ng kanyang pagtrato sa kapwa at sa katapatan niya sa kanyang ginagawa. Sa bawat salitang iyon, naaalala ng lahat ang gabing nagbago ang kanilang pananaw. Sapagkat sa huli, ang tunay na parangal ay hindi tropeyo o palakpakan. Ito ay ang paggalang na nagmumula sa puso at sa pagbabagong nagsisimula sa pagkilala sa tunay na halaga ng bawat tao. Lumipas ang mga taon, ngunit ang gabing iyon ay nanatiling buhay sa alaala ng bawat empleyado ng kumpanya. Ang dating labi na naging saksi sa pangungutya ay siya ring naging saksi sa pagbabagong nagsimula sa isang simpleng pagkilala. Sa tuwing may bagong empleyadong papasok, hindi nawawala sa orientation ang kwento ni Mang Pedring. Ang janitor na naging simbolo ng integridad, sakripisyo at kababaang loob. Sa isang sulok ng gusali, may nakasabit na larawan ni Mang Pedring habang tinatanggap ang kanyang parangal mula kay Don Fabian. Sa ilalim nito ay may nakaukit na mga salitang, ang tunay na dangal ay hindi nakikita sa posisyon, kung hindi sa puso. Hindi nagbago si Mang Pedring kahit nabigyan siya ng bagong tungkulin bilang tagapayo at kanang kamay ng presidente. Patuloy pa rin siyang naglalakad gamit ang kanyang tungkod. Patuloy pa rin siyang bumabati ng magandang umaga sa guardman, receptionist, at maging sa mga bagong intern. Ang kaibahan lamang, ngayon ay siya na ang binabati rin ng may paggalang.
Si Robert ay naging isa sa mga pinakaaktibong taga-suporta ng kumpanya patungkol sa values program. Madalas niyang ikwento sa mga bagong empleyado ang kanyang naging pagkakamali at kung papaano siyang natutong magpakumbaba. Si Fernan at Crispolo naman ay natutong tumingin hindi lamang sa ranggo at titulo, kung hindi sa karakter ng tao. Natuto silang tumulong ng walang hinihintay na kapalit. At si Mang Pedring, nanatili siyang simple. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ang mga empleyadong abala sa kanilang mga trabaho, may isang batang intern ang lumapit sa kanya. "Sir, totoo po bang dati kayong supervisor?" Ngumiti siya. "Oo, iho. Pero mas mahalaga kung ano tayo ngayon." "Ano po ang pinakamahalagang natutunan niyo sa buhay?" tanong ng binata. Sandaling nag-isip si Mang Pedring bago siya sumagot. "Daang tao ay hindi nasusukat sa taas ng kanyang narating, kung hindi sa lalim ng kanyang pinanggalingan at sa kabutihang dala niya saan man siya magpunta." Habang papalubog ang araw sa labas ng gusali, tila ba ginintuan ng liwanag ang kanyang mukha. Isang mukha na dumaan sa sakit, sa pang-api, at sa sakripisyo. Ngunit kailanman ay hindi nawalan ng kabutihan. Sa mundo kung saan madalas mas pinapahalagaan ng titulo kaysa sa karakter, ang kwento ni Mang Pedring ay naging paalala na huwag kailanman maliitin ng sinuman. Hindi mo alam ang laban na kanyang pinagdaraanan. Hindi mo alam ang sakripisyong kanyang ibinigay. At higit sa lahat, hindi mo alam kung kailan darating ang araw na ang taong minamalit mo ang siyang magtuturo sa iyo ng pinakamahalagang aral sa buhay. Sapagkat sa huli, ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi sa pamamagitan ng pera, kapangyarihan o posisyon. Ito ay ang puso niyang marunong magmahal, magpatawad at maglingkod kahit na walang nakakakita o kahit na walang hinihintay na kapalit. Sino nga ba ang mag-aakala na ang isang dating janitor ngayon ay kanang kamay na ng may-ari ng kumpanya? Hindi lang dahil sa kanyang galing, kung hindi dahil sa kanyang dedikasyon sa trabaho, sa pagiging tapat at sa pagiging mapagpakumbaba. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!